Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat ngayon for our second reading of the day. Napanood niyo na po ba yung first reading natin because napakaganda po ng... Okay, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili po tayo dito ng 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Impulsiveness, oh my God, dependency, no? So this Knight of Swords is all about nai-impluwensyahan po siya at nai-impluwensyahan siya at the same time may mga decision po siya based sa pagiging impulsive niya. Yung mga decision po na nagpahamak sa kanya, hindi niya po pinag-isipan yon, ano. This time, alam niya po na nagkamali siya sa iyo big time, no? Nagkamali daw po siya sa iyo big time. Ginusto niya pong magkaroon ng fresh start, no? Ginusto niya pong magkaroon ng bagong simula na wala ka. Pero ang katotohanan pala, yun na pala po yung hinahanap niya, no? Yung samahan na meron kayo, no? Parang pinagsisisihan niya po yung ginusto niya pong magbagong buhay, no? Pinagsisisihan niya pong iniwan ka niya. Kasi, ayan, no? Iniwanan ka niya, lumayo siya sa'yo. Nagdesisyon siya ng pabigla-bigla at pinagsisihan niya yan, no? Ngayon, naghahanap po siya ng katahimikan sa isipan niya, no? Naghahanap po siya ng peace of mind. Sabi niya, napakamahal daw pala ng peace of mind. Parang hindi niya po makuha sa ngayon, no? Kahit po anong gawin niya, kahit po anong ibigay sa kanya, hindi daw po mapapalitan ng material na bagay yung peace of mind na nawala sa kanya nung nawala ka. Ay, ang saklap, no? Teka, sulat po natin yan. Hindi daw mapapantayan ng material na bagay yung peace of mind na nawala sa kanya nung nawala ka. Medyo mabigat, no? Masakit yung ramdam ko po nung sinabi ko yon. Medyo ang sakit po talaga oh. Masakit po talaga sa kanya nung sinabi ko po yon at binigkas ko po yon. Talagang nasaktan po ito, no? Ay, nako. Sa totoo lang po, masaklap po yung nararamdaman ko sa energy niya, no? Parang talagang has a lot of regrets and resentment
But tago, mas alam niyo po ba na mas mahirap yung tagong feelings, tagong regrets, tagong resentment kesa yung talaga sa nagmamakaawa sa'yo, because somehow nare-release nila yung energy nila, nare-release nila yung lahat-lahat, no, ng regrets nila. Pero yung alam niyo po ba yung hindi niya po talaga kayang alisin sa puso at isipan niya yung mga regrets, yung mga gumugulo sa isipan niya, then napakahirap po sa kanya magkaroon ng peace of mind. Meron po akong nakikita dito na meron silang problema ngayon about money issues, no? Parang hindi niya na alam kung magiging masaya pa ba siya sa mga susunod na araw, no? Kasi parang punong-puno po siya ng hatred, hindi lang po sa sitwasyon nyo, kundi pati rin sa sarili niya, no? Hindi niya po kasi maamin, hindi niya po talaga magawang humingi ng tawad at mag-sorry sa'yo. Inaantay ka pa po niya na gumawa ng move para makapag-usap kayo. Pero sinasabi ko po sa'yo, huwag ka pong gagawa ng move, ha? Hindi po talaga, ayan, no? Naging impulsive po siya. Pero sinasabi ko po sa'yo, huwag ka pong gagawa ng isang bagay na na magkakaroon kayo ng communication. Dapat po siya po ang makarealize nun at gumawa ng way para kayo ay magkausap. Hindi po dapat siya. There's lack of commitment. Dinadivert niya lang po, kahit po sinasabi sa'yo, kahit po may bagong relationship ito, may relationship ito kay Chabilitang Palaka, pero there's lack of commitment. Dinivert niya lang po yung attention niya sa babaeng ito dahil marami po siyang unresolved issues sa relationship niyo and sa sarili niya. Feeling niya po lahat ng gawin niya ngayon is failure, no? Failure po sa kanya. Lahat ng ginagawa niya is all about failure, while sa'yo is meron ka pong nararamdaman kahit papano na naka-adjust ka na po, na medyo kahit papano naka-adjust ka na ay nakaka-survive ka pala everyday na wala siya. You are starting to survive, no? Maganda po kasi dati akala mo mababaliw ka ng sobra pag hindi kayo nakapag-usap, pero ngayon you're starting to feel okay, nakaka-survive ka po. Ang mahirap lang, ginagawa mo rin lahat ng perseverance mo, hard work mo. Mabuti po yan, ano, kasi sa totoo lang, kinakaya mo na ngayon, no? Kahit na parang feeling mo mababaliw ka pa rin in everything, pero di mo ba naiisip, nakaka-survive ka, kapatid, every day of your life na wala na po ang lalaking ito o ang babaeng ito sa buhay mo. Yes, the love is still there. May pagmamahal ka pa, pero galit na po yung nararamdaman mo, no? May galit ka na pong nararamdaman, ano? And as a matter of fact, talagang kahit nandyan yung pagmamahal sa inyong dalawa, meron po kasi kayong galit na nararamdaman. May disaster akong nakikita dito, no? Disaster, broken pride, no? The Tower. Sobrang ito ang pinaka hindi maganda for me, ha, sa tarot cards, no? Yung The Tower, kasi this is a disaster, no? Talagang nagkakaleche-leche po ang buhay nito ngayon. Oh, huwag kang maging masaya, no? Sasabi mo sa akin ngayon, kulang pa yan. Naririnig kita, kapatid. No, for some of you, talagang naririnig ko hanggang dito yung energy nyo na kulang pa yan. Buti nga sa kanya, pero for some of you, meron pa rin nagsasabing hindi nyo yan wini-wish, no? Ang wini-wish nyo ay sana maging nasa mabuti siyang kalagayan. Okay, ikaw ay nakaka-survive through some of your friends and your support group, no? Always go out, kapatid, go out and have fun, no? Huwag ka pong malungkot. Huwag kang magmukmuk mag-isa sa kwarto mo. You go out. Huwag kang madidisappoint ka lang at madidisappoint sa nangyari sa inyo. So you better get out
and have some fun with your friends, with your family, no? Isipin mo na lang po na siya, for example, nagpe-pretend siya, nagpapaka-enjoy siya kay Chabilitang Palaka, alis sila ng alis, kahit nga walang pera to, alis pa rin ng alis, pero somehow, kapatid, okay, somehow, please try to survive na kahit papano, ina-adjust mo rin yung sarili mo to have some fun. Okay? Kunin mo daw po ulit yung control sa'yo. Kunin mo ulit yung control mo sa buhay mo. Not everything is about him. Diba? Kahit siya, alam mo, ngayon, hindi naman siya masaya talaga kahit ano pa ibigay sa kanyang material na bagay ni Chabilitang Palaka or kahit na anong luho ang ibigay sa kanya. Alam mo, na-realize niya na hindi material ang makakapagbigay sa kanya ng peace of mind and security and love. No? Na-realize niya yan lahat nung nawala ka sa kanya. Na nawala sa kanya yung peace of mind, yung security, yung maayos na samahan. Nung wala ka na, dun niya lang nare-realize yung worth mo eh. Lack of resources, talagang meron akong nararamdaman dito na may problema talaga sila sa pera. Ayan, no? Pero labas pa rin ng labas, no? Labas pa rin talaga ng labas. Ikaw, somehow, you are being, nagiging stable na kahit pa paano yung finances mo, bayaran ang anong dapat bayaran, may budget ka na, nababudget mo na lang tama, no? Ultimate clarity. Sa nakikita ko dito, nakakakita ka na may logical thinking ka na ngayon. Alam mo na, no? Nagkakaroon ka na ng clarity sa isip mo. Although medyo, sometimes this is a roller coaster ride, na most of the time nalulungkot ka pa rin, but it's okay. It's just a normal thing. Leaving behind, walking away, sa totoo lang po, yung 8 of Cups, no? Talagang umalis siya, iniwanan ka niya, pero sa totoo lang, natira naman sa'yo yung alaala niya, no? Yung alaala mo sa kanya, hindi ka kasi niya makalimutan pa din. Kahit sabihin po nito na I'm happy na, I'm totally moved on from you, wag ka pong maniniwala, sabihin mo, nik mo, alam ko ang totoo. Financial security for you, no, may darating po sa yung financial blessings. Matuto ka raw po mag-ipon para sa sarili mo. Prioritize yourself, love yourself, and give chance to yourself, no? Kailangan mo pong umayos sa financial mo. Ipunin mo yung mga lahat na nawala sa iyo, lahat ng nagastos mo sa ibang tao. Pumawi ka daw po sa sarili mo para then you will have victory and success. Wow, kailangan mo po daw matutunan ang self-love, no? Kailangan bago ka magmahal, mahalin mo muna yung sarili mo. Ipakita mo sa magmamahal sa'yo kung anong klase ang pagmamahal mo sa sarili mo para yun din daw po ang ibibigay sa'yo. Huwag ka pong magsettle sa less kasi yan din po ang ibabalik sa'yo. Okay? That is your second reading for the day today. I will try to give you 3 readings for today. Pambawi ko po sa kahapon. Pero ito, talagang makikita ko na hindi talaga, na-realize niya na hindi mapapantayan ng kahit anong material na bagay yung pinagsamahan niyo, no? Hindi niya makukuha yung peace of mind na nawala sa kanya nung nawala ka sa kanya. Okay? So, that is your second reading for the day. Kailangan po mapanood niyo muna ito bago kayo mag-skip sa third, no? At yung first reading kanina po, please make sure na napanood nyo na po yung first reading of the day kanina. So that is your second reading for today. So we are done with our 2 readings, general readings for the day. Kaya I'm sure masaya na kayo, no? Buhay na naman po ang mga dugo nyo sa inyong teleserye ng inyong buhay. Okay? God bless you everyone. For those of you po na who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako matatawagan or matetext, no? Magme-message. And
paki-follow nyo na din po yan kasi dyan din po ako nagra-random calls sa mga subscribers ko. Okay? God bless you po to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo. And no skipping of ads, please. Tulong nyo na po yan sa channel natin. At to all of you, my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Always remember that life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na nabigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Magandang umaga po sa inyong lahat. Have a happy heart. And I will be back for another set of reading. God bless you all. Bye! Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niyo. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain makunit. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Aga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Ganda tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po.
Andes po, nanay. Apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Andes po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye po. God bless po. Ingat Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po yung Papa Jesus. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, amen. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Kuya, sa isya, nasa niya iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. E, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyong pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Ako po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat Jesus. po. Ito po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas.
O, pang merienda niyo po yan, ha? Salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binabusinahan niyo eh. Ah, sige po, Thank you na bye-bye po. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po! Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay! Magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate! Ito lang. Baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hi. Hirap na hirap. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano yung dagdag po. Dagdag po. Bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Ano? Pagkabang, may tatalimit lahat. Ano kami yun, nalilito ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko, hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo.
Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay mo at sa